Kamusta mga ka-Clover? Ang video po natin ngayon ay tungkol sa mga pamahiin at kasabihan. Total, malapit na ang undas o fiesta ng patay, ay may nais akong i-share sa inyo na ang kasabihan at pamahiin na ito ay aking pinag-aralan. Kung ito ba ay may katotohanan at siyaring mga naikwento ng aking mga kalulalulahan at mga lolo noon, na ang mga kaluluwa pala di umano, pag-araw ng undas ay silang may pagkakataon na gumala ang kanilang kaluluwa dito sa kalupaan kahit na ang mga yumao ay matagal nang namatay. Diba kapag araw ng undas ay marami sa ating mga Pilipino ang bumibisita sa sementeryo at para mabisita ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang libingan para dasalan, alayan ng mga bulaklak at pagkain. Ganun din ang pagsisindi ng mga kandila. Dahil ito ay ating tradisyon o kaugalian sa bawat araw ng undas. Ang mga kaluluwa pala di umano ay umuwi sa kanilang pamilya para bumisita sa araw ng undas. Kung hindi nyo pa po alam. Dahil dyan, kailangan natin silang paghandaan kahit na kunti lang. At pagdasalan. Ang importante, naalala natin sila kahit isang araw man lang sa araw ng undas na iyan. Bilang pag-alala natin sa ating mga mahal sa buhay na mahal natin sila at naalala pa rin natin sila. At higit sa lahat, kailangan nating sindihan ng mga kandila sa tapat ng ating pintuan. Na ang bilang ng mga kandila ay siyang bilang rin ng mga mahal mo sa buhay na yumao. Nasa sa inyo po yan mga ka-Clover, kung ilan po ang yumao sa inyong pamilya ay siya nyo ring sisindihan ng kandila sa tapat ng inyong pintuan. Dahil sa araw ng iyon, pagsapit ng gabi, magsisindi kayo ng kandila bago mag alas 6 dahil ang mga kaluluwa sa araw na iyon ay gumagala at umuwi sa kanilang mga pamilya di umano. Kaya ang sabi ng mga matatanda noon na kapag hindi sila nasindihan ng kandila sa araw ng undas ay silang maliligaw ang kanilang mga kaluluwa at maaring hindi na makabalik ang kanilang kaluluwa kung saan man sila nararapat, na kung saan may katahimikan ang kanilang kaluluwa. Kaya ang mga ligaw na kaluluwa ay siyang nagiging isang santelmo. Dahil ang pag-alay ng kandila ay siyang simbolo ng panalangin. Ang kandilang may sindi ay tumutulong upang maipokus ng isang nagdadasal ang kanyang isipan sa kanyang kahilingan. Ang pagsindi ng kandila ay simbolo sa pisikal na paraan, ang pagiging tanglaw ng Diyos, mga santo at mga anghel. Hindi lang para sa mapamahiing intensyon na palakasin ang aura ng imahin ng parang anito. Ang imahin ay mahalaga dahil sa sinisimbolo nito, hindi dahil meron itong mahika. Kaya mahalaga sa mga yumao ang simbolo ng kandila para sa kanilang katahimikan sa kabilang buhay. Kaya sa nabanggit kong ang naliligaw na kaluluwa ay naging santelmo, ano ang ibig sabihin ng santelmo? Ang santelmo ay isang bola ng apoy na pinaniniwalaan na ang santelmo ay isang espiritu at kaluluwa na siyang anyo na bola ng apoy. Ito ay isang maliit na maliliwanag at unti-unting lumalaki tulad ng basketball. Ang mga nawawalang kaluluwa ay mananatili sa lupain ng mga mortal at hihingi ng paghihiganti o tulong mula sa mga tao. Kaya kung ayaw nyong maligaw ang kaluluwa ng mga yumao nyo, ipagsindi sila ng kandila sa araw ng mga patay sa tapat ng inyong pintuan para kung ang kaluluwa nila ay bumisita sa inyong bahay, ay silang matutuwa at magiging tahimik ang kanilang mga kaluluwa di umano. Kaya naman sa mga hindi naniniwala sa pagsindi ng kandila at mga usaping ito, huwag na lang mag-comment dahil marami ang mga nagko-comment na hindi totoo ang mga sinasabi ko sa mga video ko. Nagawa-gawa ko lamang para may content ako. Mga ka-Clover, hindi lahat ng content ay para lamang lituhin ang mga manunood.
Kasi ang mga video ko ay talagang nagre-research ako. At siya ring sinishare ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa mga feng shui, pamahiin at kasabihan para ma-aware kayo at para lang sa mga naniniwala dahil ang mga pamahiin, kasabihan at feng shui ay pawang mga gabay lamang na maaring magiging totoo. Siguro naman wala namang mawawala kung ito'y ating paniwalaan at sundin at pag-isipan nyo kung totoo ba ito o hindi. Dahil marami ang nagko-comment sa iba kong video. Sana huwag na lang kayong mag-comment kung hindi naman kayo naniniwala. Ipaano kaya sa mga comment nyo na hindi maganda siya ring babalik sa inyo ng hindi rin maganda. Huwag naman po sana mga ka-Clover ano? Kaya kung hindi kayo sang-ayon sa mga sinasabi ko, huwag na lang po kayong mag-comment ano? Lagi nating tandaan mga ka-Clover na ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang at kasabihan at pamahiin na siyang maraming nagkakatotoo. Kung ayaw nyo pong maniwala sa mga kasabihang ito, skip nyo na lang po ang video dahil ang mga videong ito ay hindi po para sa inyo. Na ang lagi kong sinasabing meron tayong kasabihan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Kaya kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Please! Para updated po kayo sa ating mga susunod at bagong mga video na talaga namang maaring makatulong at mapagpulutan ng aral na may mga pangyayaring hindi nyo alam sa ating kalupaan na kahit saan man tayo naroroon, saan man tayo umapak, ay may mga masasamang elemento na nakapaligid sa atin anumang oras na hindi natin nakikita na dapat nating labanan nang hindi manghimasok sa ating buhay. Na dapat meron tayong sandata para labanan natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagdarasal at papasukin ang mga mabubuting enerhiya sa ating buhay na gumawa ng tama at iwasan ang mga hindi tamang gawain. Hanggang sa muli mga ka-Clover!